Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang kokobuhayan para sa ating mga magsasaka sa Rehiyon 12. Masaganang kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan o ang ating School on the Air on Coconut Production and Processing. Ito po yung mga serye ng mga teknolohiya para sa mga makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Siguradong panalo ka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at sa mga bayaning magsasaka ng Sultan Kudarat. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12. At kami po'y nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Itong programa po natin ay hatid po sa atin sa pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12. Ganun din ang Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat at mga piling lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat. Kaya inaanyayahan po namin kayo na makinig at matuto dito po sa ating Agri-Eskwela na mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa mga himpilan ng 99.1 Max FM Tacorong City at Radyo Kadulangan Kalamansig. At tuwing Sabado naman po ay may replay po tayo sa 105.1 FM Radyo Natin Lebak. Ayan, bago tayo magsimula ay batiin muna natin ang mga nagpapa-shoutout. Ayan, kanina pang umaga nagtitext. Ayan, good morning po kay Ma'am Ofelia Di Somera. Ayan, present na present po ako, sir, para sa ating ikalawang episode ng School on the Air. Ayan, para po sa ating mga text, greetings at questions, maaari po kayong mag-text sa numerong 0969-017-8136. 0969-017-8136. Ayan, at alam kong excited na po ang ating mga kaniyog mula sa bayan ng Sultan Kudarat o sa probinsya ng Sultan Kudarat na nakikinig sa kanilang mga radyo ngayong araw. Kaya simulan po natin ang ating programa. Yan, noong Lunes po ay formal na po nating inilunsad ang ating programang Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan or School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat. Nakasama po natin ang ating National Director, si Ma'am Engineer Remelin R. Recoter via virtual message. Ayan, maraming salamat Ma'am Rem sa inyo pong mensahe. And of course, nakasama natin live dito po sa ating himpilan ang ating Center Director ng ATI Region 12. Walang iba kundi si Ma'am Shirley L. Beldea. Pinaunlakan din po tayo ng ating pong Division Chief 1 ng PCA Sultan Kudarat. Walang iba kundi si Sir Greg Aliaga. Ganun din ang ating Provincial SOA Coordinator ng PCA Sultan Kudarat. Walang iba kundi si Ma'am Pinky Ramos. And of course, nakasama natin si Ma'am Hanadi Giamad Pompong, ang ating Chief ng Information Services Section. At inilahad niya po, katuwang po nung Lunes, ang lahat-lahat ng guidelines at mechanics, no? Nagkaroon tayo ng short orientation kung ano nga ba yung School on the Air program at sino-sino ang mga kapartner natin na mga radio stations. And at the same time, ang mga kapartner natin ng mga local government units, mga piling pamahalaan sa probinsya ng Sultan Kudarat. Mula sa Kalamansig, Lebak, Esperanza, Bagumbayan, President Quirino at Colombia at Isulan. Ayan, gusto ko lamang pong batiin muna ang mga nagpapa-shoutout sa ating Facebook Live. Good morning everyone! Mula kay Ma'am Werlita Kapulot. Good morning mga kaniyog, watching from Puloy-Puloy, Lebak. Watching at nakikinig sa Barangay Sampao, Isulan, Sultan Kudarat. Good morning po mula kay Ariel Castillo Cabaltica. Sa paligid
Good morning po, watching and listening from Barangay Sampao, Isulan, Sultan Kudarat, si Ma'am Rowena D. Galon. And of course, shout out at good morning sa lahat ng mga staff ng ATI Region 12 na nagkakaroon ngayon ng mid-year assessment. Diyan po sa SG Farm 2P South Cotabato, ang ating learning site for agriculture. Thank you for watching and listening. Ayan na, good morning din po kay Waylanza Verhoma from Kinayaw, Bagumbayan, Priscilla Lintag po ng Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. We also have pa-shoutout sa tanan nga taga Esperanza, labi na kay Marlene Nio. Good AM watching from Ragandang Lebak, Sultan Kudarat, si Sir Daniel Molino Jr. And watching and shout out from Esperanza, Sultan Kudarat, si Ma'am Emily Bagaut Liaban. Ayan, all out support here, PCA Region 12. Ayan, maraming salamat sa ating pong pamilya sa Philippine Coconut Authority Regional Field Office 12. Ayan, shout out sa ating regional manager si Ma'am Emily Lorion and ating CFIDP focal person na si Ma'am Lordet Estanio. Sino ka? And wag na po nating patagalin pa ang ating programa ngayong umaga para sa ikalawang episode ng ating School on the Air program. Sigurado? Makakasama po natin dito live sa ating himpilan na mamaya-maya ay makakasama natin siya, no? Alam kong excited na po ang ating mga kaniyog na napakarami pong nakaantabay ngayong umaga. Ang daming nagchat at nagte-text ngayon, no? Ngunit bago natin ipakilala ang ating resource person, narito muna ang ating konting paalala. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, pagliliban ha, dapat laging present. Niyog-niyogan tayo. Ayan, at tayo po ay nagbabalik sa ating programa. Ito po ang episode 2 ng ating School on the Air on Coconut Production and Processing. Ayan, kaya para simulan ng ating episode ngayong araw, narito po kasama po natin live dito po sa ating himpilan ang Division Chief 1 ng PCA Sultan Kudarat. Ayan, para talakayin po ang coconut industry situation in Sultan Kudarat. Kumusta na nga ba ang industriya ng pagniniyog sa probinsya ng Sultan Kudarat, no? At ano-ano nga ba yung iba't ibang programa at serbisyo ng Coconut Farmer and Industry Development Program or CFIDP. Makakasama natin ngayon live dito po sa ating himpilan ng ating Division Chief 1 ng PCA Sultan Kudarat. Walang iba kundi si Sir Greg Areliaga. Sir Greg, maayong buntag. Good morning, Sir Greg. Maganda umaga, sir. So, salamat sa pag-invite dito sa himpilan ng Max FM para po sa School on the Air. Ayan, Sir. Coconut Production. Yes, Sir Greg, batiin po muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating programa. Magandang umaga po sa lahat ng coconut farmers sa probinsya ng Sultan Kudarat at mga tagapakinig sa himpilang ito. Muli, ako po si Greg Areliaga ng PCA Sultan Kudarat. Ngayon po, ang ikalawang bahagi ng ating School on the Air on Coconut Production. So, atin pong talakayin ngayon ang Philippine Coconut Industry Situation at overview ng Coconut Farmers Industry Development Plan and support services ng mga implementing agencies. Ayan. So, napakarami po nating matututunan ngayong araw. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang industriya ng pagniniyog dito sa buong Region 12 at sa Sultan Kudarat sa pamamagitan ng isang video presentation. Bukasan. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan. Niyog-niyogan tayo. Preview. Preview. Philippine
Philippine Coconut Authority presents the coconut industry profile of Soxargen region. Coconut is a crop of national importance, being a major source of export earnings for the country. From 2016 to 2018 alone, coconut contributed an average of $2 billion to the national treasury. Coconut occupies 27% of the country's agricultural areas. They are spread in 69 out of 82 provinces nationwide. In Region 12, there are a total of 139,000 coconut farmers distributed among its 4 provinces. North Cotabato with 31.2%, South Cotabato with 17.3%, Sarangani Province with 30%, and Sultan Kudarat with 21.5%. Of these coconut farmers, 35.6% are owner-tillers, 30.7% are landowners, 25.8% are farm workers, and 8% are tenants. 85% of the coconut farms are less than 2 hectares with a regional average farm size of 2.3 hectares. Furthermore, Soxargen region has the only 274,000 hectares of coconut, which is 5.4% of the total coconut area in 2018, and 7th in terms of volume of nut production with 1.2 million metric tons. Despite the relatively smaller contribution of Region 12 in national coconut production area and nut productivity, the region, however, is producing the highest yield of 67 nuts per palm per year among all regions. National average nut production is only 44 nuts per palm per year. Among the different regions in Mindanao, Region 12 ranks second in terms of average growth rate in coconut production, volume of nut production, and number of bearing palms. It contributes approximately 8.5 billion pesos worth of production in 2019. The region has 8 major coconut products that are exported: coconut oil, copra meal, cocoa water, cocoa fiber, cocoa peat, cocoa sugar, virgin coconut oil, and cocoa methyl ester. The following are the other exported coconut and palm oil products. Region 12 Industry Situationer based on Philippine Coconut Authority Region 12 data, calendar year 2021. On the provincial level, Sarangani General Santos City leads in nut productivity among 4 provinces in the region with a total of 793,627,000 metric tons of nuts. It also has an average of 77 nuts per palm. North Cotabato ranks only second to Sarangani General Santos City with 388,005 metric tons and ranks third in terms of average nut production per tree per year with 75 nuts. Sultan Kudarat ranks third and follows North Cotabato but ranked first in terms of average nut production per palm at 85 nuts. South Cotabato shows the lowest nut productivity with an average of only 172,000, 4,000 metric tons and with 66 nuts per palm. And for the PCA Region 12 registered cocoa-based enterprises, we have 1 oil miller, 8 coconut food processors, 3 coconut non-food processors, 5 cocoa sugar syrup processors, 156 copra buyers and traders, 34 whole nut traders, 205 lumber traders, 1 husk buyer, 6 husk coir processors, 22 charcoal buyers, 2 CME processors, 1 laboratory service provider, 1 activated carbon manufacturer, 11 coconut nursery operators, and 72 chainsaw and power saw operators. The following are PCA registered coconut processors, exporters, traders, and trade intermediaries. All must work hand in hand to achieve the industry vision for Region 12, a vibrant coconut industry with highly competitive and sustainable coconut businesses imbued with a humane concern for all stakeholders' welfare.
masipag ka, Pilipino masinop ka, simpleng bagay pagyamanin pa. Ayan, at tayo po'y nagbabalik sa ating programa sa episode 2 ng ating School on the Air program on coconut production and processing. At ayan po ay nabahagi po natin ang kabuuan ng sitwasyon ng pagniniyog sa buong rehiyon 12, hindi lamang sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ayan, kaya naman Sir Greg, simulan po natin ang ating talakayan. Ngunit balikan po natin ng kaunti, Sir Greg, ang kasaysayan ng Philippine coconut industry. Opo, Sir JL. Okay. So, atin pong balikan ang maikling kasaysayan ng Philippine coconut industry. So, sa nagdaang siklo, ang niyog ay napaka-importanting pananim sa ating bansa. At ngayon ay isang dominanting sektor sa larangan ng agrikultura. So, ukol sa pangangalakal, sa nagdaang ika-10 siglo or 10th century, ang mga produkto ng niyog ay ibinibenta po sa China sa maliit na bahagi. So, produkto ng niyog, ang niyog ay naging isang colonial crop. Ito po ay pilit na ibinibigay sa mga mamayan sa utos ng Spanish Governor General Sebastian Hurtado de Corcuera noong 1642. Ayan, so nung panahon ng mga Espanyol, Sir Greg, ilang puno po ng niyog ang dapat po na ipinapatanim po nila? Ang utos ng Spanish colony is 200 or 200 puno ng niyog kada mamamayan ang ipinapatanim. So, ito po para po mapunuan ang pangangailangan ng galleon trade ng Spanish colony. Okay. So, sa Manila, Acapulco galleon trade, ang coconut fibers o bunot ay ay ginagamit ng mga maglalayag or sailors. So, large-scale export ng kopra ay nagsimula noong 19th century dito sa Pilipinas. Ito po ay tugon sa pangangailangan ng European and American manufacturers ng sabon at Spaniards sa pagpapatakbo ng kanilang galyon at ang coconut meat as food for the margarine. Ayan. So, noong taong 1920s, ilan po ba yung bahagi ng Pilipinas in terms po kasi syempre noong panahon yun na leading exporter po tayo ng kopra, Sir Greg. Ilang bahagi po ba ng kabuuan ng world's demand para sa kopra yung kinukuha dito po sa ating bansa? Ang Pilipinas po ay nagbibigay ng 1/3 bahagi o 1/3 ng world's demand for kopra. At sa pagtaas sa pangangailangan ng kopra at ibang coconut products, mula 1 million hectares in 1950, ang Pilipinas ngayon ay mayroon ng kabuuang 3.65 million hectares coconut farms accounting to 26% of the country's agricultural area. Ito po ay nakalaganap sa 69 mula sa 82 na probinsya ng Pilipinas. Ayan, so sa kabuuan natin, Sir Greg, na 3.65 million hectares, ay coconut farms. Tama po ba, Sir Greg? Opo. Ayan. So 26% nito ay galing sa kabuuan na agricultural area ng ating buong bansa. Opo, sir. Ayun. So ang pagniniyog sa Pilipinas ay nagbibigay ng trabaho sa mahigit 2.5 million coconut farmers. So mayroong humigit kumulang na 346 million coconut bearing trees with an average nut production of 14.4 billion nuts at 40 million average daily nut production, which contributed an average of $2 billion to the national treasury. Wow, talagang napakalaki po ang kontribusyon ng industriya ng pagniniyog. Biruin po ninyo, nagbibigay po ito ng trabaho sa mahigit kumulang 2.5 million na coconut farmers. Ika nga nila. At ang Pilipinas ay mayroong humigit kumulang 346 million na coconut bearing trees. Productive ito. Sir Greg, coconut bearing trees, 346 million. Apo, sir. So, imumultiply natin yan, magkakaroon ng around 14.4 billion nuts ang napoproduce natin sa isang taon. Ito, Sir Greg. Apo. At 40 million na average daily nut production, which contributed to an average of 2.0 billion or
or $2 billion no, sa National Treasury. So talagang napakalaking industriya at napakahalagang industriya po ang pagniniyog sa ating bansa. Sige, Sir Greg. So, ang pagniniyog sa Pilipinas ay isang economy, pillar of the Philippine economy with 91.4 billion average yearly export earnings na 25% of the total agricultural export in 2018. So, ang Pilipinas ay isang leading coconut producer in the world in 2020. 2020. Ayan, so pang-tatlo tayo sa buong mundo, Sir Greg. Opo. Ayan, hindi lang po sa Asia, hindi lang sa Southeast Asia, kundi sa kabuuang mundo, no? Pang-tatlo po tayo na coconut producer, no? That is something that we can be proud of as Filipino. Ayan, so ngayon naman, Sir Greg, kung napag-usapan natin ang kasaysayan ng Philippine coconut industry sa kabuuan ng ating bansa, ngayon naman po dumako naman tayo specifically sa probinsya ng Sultan Kudarat, Sir Greg. Opo, sir. So sa Sultan Kudarat, Sir Greg, ilan po ba yung ating pong coconut area? Ilang ektarya po ba? So, sa Sultan Kudarat, mahigit kumulang 57,877.39 hectares coconut area sa buong probinsya ng Sultan Kudarat po. Ayan. So we have 57,877 hectares, no, ng niyog sa buong probinsya ng Sultan Kudarat. Ayan, sa mga nakikinig ngayon na kung meron po kayong mga katanungan, mga suggestion or mga clarifications, maaari po kayong mag-text sa 0969-017-8136. Ulitin ko po, 0969-017-8136 or pwede din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live. Ngayon naman po, Sir Greg, with the total na 57,000 na hectares or ektarya ng pananim na niyog dito po sa Sultan Kudarat, ilan naman po doon, sir, ang potential area po natin for coconut production? So, ang Sultan Kudarat po ay mayroong 53,500 hectares potential area for coconut production. So, mayroon po 4,004,401 bearing coconut trees ang Sultan Kudarat. Wow, napakarami. 4,004,401 bearing coconut trees, no? So, ibig sabihin, meron po ba tayong mga non-bearing din, Sir Greg? Mayroon po, sir. Mayroon po tayong 2,513,350 non-bearing trees at 226,478 senile coconut trees na may total na 6,744,229 coconut trees sa buong probinsya ng Sultan Kudarat. Ayan. Sir Greg, kapag sinabi po nating senile, ano pong ibig sabihin nito para po malaman ng ating pong mga tagapakinig at tagapanood? Ang senile po ay nabibilang po sa mga non-productive at Ayun. saka sobra sa 60 years ang edad ng... 60 years old. Kumaga sa tao So, pa yan senior na, sir. Apo. So, yan po ang tinatawag na senile. Ayan. So, medyo unproductive na, sir, at hindi na gaanong napapakinabangan natin. Apo, Sir Jet. Ayun. So, we have a total of 4.4 million na bearing coconut trees, 2.5 million naman ang non-bearing, at 200,000 ang senile or medyo hindi na napapakinabangan at medyo matanda ng mga niyog po natin. With a total of 6.7 million na coconut trees sa buong probinsya ng Sultan Kudarat. Sige, in terms naman po sa nut production, dahil napag-usapan naman po natin yung ating pong coconut bearing and non-bearing and senile coconut trees, Sir Greg. In terms naman po sa mga nuts production naman po tayo. So, ang Sultan Kudarat po ay may nut production per year na humigit kumulang 372,187,515 total copra production per year na nagkakahalaga ng 93,046.88 metric tons at may average nut production per tree per year na 85. Nabalitaan ko kanina, sir, in terms of the nut production sa buong bansa, isa ang Region 12 sa may mataas na average
na production, no, per nut, which is 67. Ngayon naman, sa probinsya ng Sultan Kudarat, around 85, sir? 85 ang average nut production per tree Opo, per tama year. po, Sir Jay. Ayan, Sir Craig, ano po ba yung sekreto ng Sultan Kudarat kung bakit mataas yung production natin in terms of nut, no, sa buong rehiyon ng Region 12? Isa po ang sikreto ng mga coconut farmers natin dito ay nag-aabuno po sila. Ayun. No? At saka disiplinado po sila sa pag-aabuno Ayan. ng kanilang coconut farm. So tamang pamamahala ng sustansya, Sir Greg, isang talagang malaking batayan na kung bakit talagang productive ang ating mga niyog dito po sa Sultan Kudarat. Okay, Sir Greg, dumako naman po tayo sa mga naitalang coconut farms at average farm size naman dito sa Sultan Kudarat. Ayon po sa data ng statistics, mayroon po tayong 34,021 coconut farms at mayroon tayong 1.6 hectares average farm size dito po sa Sultan Kudarat. Ayun. So, ibig sabihin, sir, yung ating mga magniniyog, nasa 1.6 ang average hectare ng kanilang farm. Tama po, sir. Sige, sir, dumako naman tayo sa mga naitala natin na mga coconut farmers na nakabase sa iba't ibang classification natin. Okay po. Mayroon po tayong naitalang registered coconut farmers na naayon sa farmers classification. So, mayroon po tayong 9,363 owner, 18,940 owner tiller, 3,801 tenant, at 592 farm grower, at 6,049 farm worker na may kabuuang 38,745 coconut farmers base sa National Coconut Farmers Registry System. Ayan. So, all in all, we have a total, Sir Greg, of 38,745 na coconut farmers. Dito lamang po yan sa probinsya ng Sultan Kudarat. Apo, sir. Yan po ay nakabase sa ating NCFRS or the National Coconut Farmers and Registry System. Ngayon, Sir Greg, siguro meron pang nakikinig ngayon na hindi rehistrado o gustong magpa-register sa NCFRS. So, ano po ba yung kailangan nilang gawin, Sir Greg, para po makapagtala at makapag-rehistro po sila sa NCFRS? Salamat po, sir. Ang PCA Sultan Kudarat ay patuloy na nagre-rehistro ng mga coconut farmers, farm worker, farmer tiller, at saka mga tenants, kung saan yan po ang NCFRS ang daan po para po makapag-avail po kayo ng programa at project ng PCA under po sa CFIDP. Ayun. So, dumako lang sila, sir, sa PCA or di kaya sa mga munisipyo? Meron po ba tayong... Mayroon po tayong online registration sa opisina ng PCA Provincial Office. Ayun. So, mas madali kasi naka-online na po. Sige, sir. Dumako naman po tayo sa mga registered na coconut-based enterprises dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat. Okay po. Ang Sultan Kudarat po ay mayroong registered coconut-based enterprises. Ito po ay ang mga sumusunod. So, mayroon po tayong 32 copra buyers, 6 na whole nut buyers, 22 lumber dealers, 7 chainsaw or power saw operators, 8 charcoal trader, 2 palm oil millers, at 1 oil palm nursery operator, at seed nut supplier na 12 po sa buong Sultan Kudarat. Ayan. So, ayan, natalakay po natin ng iba't ibang registered coconut-based enterprises, no? So, ito po, Sir Greg, ay yung mga nagpo-process na ng ating pong mga niyog, no? Meron tayong copra buyers, whole nut buyers, lumber dealers,
power saw operators, charcoal traders, palm oil millers, and all palm nursery operators, at saka seed nut suppliers din po natin. Sige, thank you so much at maraming salamat Sir Greg, no, sa ating pong iba't ibang datos na especially sa sitwasyon ng pagniniyog sa probinsya ng Sultan Kudarat at sa Rehiyon 12 naman. So sa pagbabalik po namin, pag-uusapan naman natin, Sir Greg, yung Coconut Farmers and Industry Development Program. So magbabalik po kami sa pagkatapos po ng ilang paalala. Tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Ating kaagri, alam mo bang laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating probinsya? Ito ay isang sakit ng baboy na nakamamatay at lubhang nakakahawa sa ating mga alagang baboy. Kailangang maobserbahan ang inyong alagang baboy kung merong sintomas ng ASF katulad ng mataas na lagnat, pamumula ng balat at walang ganang kumain. Kung meron ng mga sintomas na ito sa inyong mga alagang baboy, agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na Agriculture Office. Mamamayan ay ating hikayatin, ASF, ating sugpuin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Dahil laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating bansa, tandaan lamang ang biik tips upang makontrol ang pagkalat nito. B. Bawal ang paglalabas ng baboy at mga produktong baboy galing sa mga lugar na may kaso ng ASF. I. Iwasan ang pagbibigay ng karneng baboy o lamaw. I. Ipagbigay alam sa pinakamalapit na Agriculture Office ang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. K. Kaukulang parusa ang naghihintay sa mga susuway sa mga patnubay na ito. Pagdating sa pagsukpo sa ASF, tandaan lamang ang biik tips na ito. Mamamayan ay ating hikayatin, ASF, ating sugpuin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Ayan na, tayo po'y nagbabalik sa episode 2 ng ating School on the Air program on coconut production and processing for Sultan Kudarat. At live na live pa rin po tayo dito po sa ating himpilan kasama si Sir Greg Areliaga. At gusto ko lamang pong batiin saglit ang mga nagpapa-shoutout po. Watching from Puloy, Lebac, Sultan Kudarat, S. Naira Piyang. Pa-shoutout din po watching and listening from Cadiz, Calamansig, Sultan Kudarat, si Sir Vince Bong. And good morning kay Sir Robert Francisco and nanunood na nakikinig po sa inyo from Barangay Lagilayan, Isulan, si Sir Oscar Abelia. And watching din from Barangay Malingon, President Quirino, Sultan Kudarat, si Ma'am Noraida Pendatun. Time check, it's already 10:37 in the morning at patuloy po tayo sa ating pong programa. At ngayon pag-uusapan naman po natin ang Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP. Sir Greg, ano-ano ba itong CFIDP at ano po ang iba't ibang support services ng iba't ibang ahensya dito?
Sir Jel, ngayon po, ang ikatlong taon ng implementasyon ng mga programang napailalim sa Coconut Farmers Industry Development Plan o CFIDP. Napailalim po dito ang mga programang social protection, Coconut Farmers Organization Development, hybridization, community-based farm enterprise development, integrated coconut processing, innovative research projects at support services para sa mga magsasaka ng niyog. Ang Republic Act 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, sa bisa nito ay nalikha po ang Coconut Farmers Industry Development Plan or CFIDP na isabatas at nilagdaan noong February 26, 2021. So, layon ng plano na ito na pataasin po ang antas at kita ng mga magniniyog tungo sa modernisasyon ng industriya ng niyugan sa bansa. So, poverty alleviation, education at social equity. So, katuwang po ng PCA sa pagpapatupad ng mga programang ito ay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na naatasan batay na rin sa Republic Act 11524. Ayan, sir. So, ngayon naman, sir, mula po sa 11524 na batas po natin na nilagdaan ng ating mahal na dating Pangulong President Roa Rodrigo Duterte, ano po ang iba't ibang mga programa at serbisyo po na para po sa mga magsasaka ng niyog? Okay po, Sir JL. Bahagi ng national program ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ay ang mga sumusunod. Una, ang social protection. Ito po ay bahagi ng health and medical program. So, ito po ay iniimplementa ng PCA. Ayan. So, eto Sir Greg, ang ating health and medical program ay talagang hindi pa masyadong full force, no, ang ating implementation ng ating pong programa. Ngunit ay aamyendahan ang ating etong ating pong health and medical program na mapupunta po sa Department of Health. Opo, sir. Opo. Ayan, no. So, under po dito sa ating pong health and medical program, kapag mapapatupad na po ito, no, at talagang may mga implementing rules and regulations na po tayo dito, maaaring makabenepisyo ng iba't ibang serbisyo ang ating mga magsasakang niyog, katulad na lamang ng inpatient benefits, outpatient, konsulta, and other future benefits, no. Kailangan lamang na sila talagang rehistrado na magniniyog sa NCFRS, no. Tama So, other than sa health and medical program, Sir Greg, ano pa po yung under po sa ating social protection? Mayroon po tayong crop insurance. Ito po ay iniimplementa ng Philippine Crop Insurance Corporation. Then, ang scholarship program na sa ngayon ay pinapatupad ng Commission on Higher Education. Then, ang trainings and farm school na sa ngayon po, ito po ang School on the Air na pinapatupad ng Yes, NTI. isa dito. At isa po sa national program na tinatangkilik natin. Yes. At isa po sa farm school ay ang TISDA na nag-implementa dito. Okay. Balikan ko lang, Sir Greg, under sa social protection, we have the health and medical program. Pangalawa, we have the crop insurance. Pangatlo, yung scholarship. At pang-apat, yung training mula sa ating TESDA at ATI. Pangalawa dito, Sir Greg, since napag-usapan na natin dito ang about sa health and medical program, ay dito naman sa crop insurance, no? Gusto ko lamang pong ipaliwanag, Sir Greg, ng saglit, about sa serbisyo mula po sa crop insurance natin. Again, ang namamahala po dito na ahensya ay ang Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC, no? At ang mga serbisyo natin dito, Sir Greg, ay mag-implement ng coconut tree mortality insurance, no? At hindi lamang yan, pati yung yield loss insurance product package.
So under dito po sa ating PCIC na services po natin, sino-sino nga ba yung mga eligible na pwedeng makapag-access ng serbisyo po nito? So of course, golden rule natin sa CFIDP, Sir Greg, na rehistrado sa NCFRS, no? Tama po, sir. Talagang hindi po kayo makaka-access sa ating pong mga programa at serbisyo sa CFIDP kapag hindi po kayo rehistrado sa NCFRS. Katulad din po yan sa ating Department of Agriculture na RSBSA or the Registry System for Basic Sector in Agriculture. And of course, priority po ang binibigay sa mga age or medyo may edad na ng mga coconut farmers aging 55 years old and above, no? So, maaari po kayong magpatala, pumunta po kayo sa PCIC para po mag-apply ng insurance, no? Kasi sayang po yan. At dumako naman po tayo sa scholarship, Sir Greg. Ito, nasa pangalawa or tatlong taon na rin ang ating scholarship program. Ano po? Apo, pangatlong taon na po. Ayun, pangatlong taon na. At sino-sino ba ang qualified natin na mga scholars dito, Sir Greg? Ito po, ang mga qualified po yung mga anak at pamilya ng mga coconut farmers na may kakayanan, na walang kakayanan na makapag-aral sa Ayun. kolehiyo. Yes, no? So, ang mga services po natin dito under po sa ating scholarship program, pasadahan lang po natin ng kaunti, no? We have the undergraduate scholarship program, no? Yung mga incoming natin na first year college, no? At hindi lamang yan, Sir Greg, kasi ang nakakaganda dito sa ating programa na scholarship program ay even those mga nasa second year college, third year, pwede pa rin mag-apply ng ating scholarship program sa CHED or sa Commission or Higher Education. At ano po ba yung makakover dito, no? It covers undergraduate and may mga postgraduate scholarship po tayo pero limitado lamang po. At napakaraming courses na pwede nating i-enroll dito katulad na lamang po ng agriculture, agricultural engineering, agribusiness management, agricultural economics, and other courses na identified. So we have the list of different courses po mula po sa CHED, no? And of course, ang pinaka-importante sa lahat, dapat kayo po isang anak ng magniniyog, no? Dependents of NCFRS registered coconut farmers na gustong mag-aral ng kolehiyo ngunit wala pong kapasidad or kakayahan, especially financially. Ayan. So, pang-apat, under sa social protection, ay pag-uusapan natin ang training, no, or ang farm schools. Ito naman, nabanggit na nga ni Sir Greg kanina na ang budget po natin sa ating School on the Air program ay nanggagaling po dito sa training. At isa lamang ang School on the Air program sa napakaraming programa ng ATI at ng TESDA under po sa social protection. We have po e-learning courses, iba't ibang mga training, Sir Greg, ano? Since our third year na ngayon ng ating pong programa sa CFIDP, napakarami po nating training programs na ibinibigay sa ating pong mga farmers and then sa ating mga farmer leaders. Nandyan din po ang ating monitoring and evaluation and planning, no? Pagde-develop ng training regulations, competency standards ng TESDA, and provide trainers training methodology at iba pa. And of course, kailangan registered ang organization ninyo, no? Kung gusto niyo pong maka-avail ng iba't ibang mga training po mula po sa Agricultural Training Institute, no? Maaari po kayong magsulat, no? Especially po na kayo po ay isang association or organization. Yan. Marami na tayong mga trainings katulad na lamang na mga farmer level training po natin na livestock integration, no, sa coconut, and of course we have the diversification ng coconut natin sa coffee and cacao, at value adding din po ng mga and processing ng coconut products and byproducts and so much more. So ayan, Sir Greg, yan po ang ating under sa social protection. Ngayon naman, dumako naman tayo sa next component ng ating CFIDP. Ang ikalawang component po ng CFIDP ay ang Farmers Organization and Development. Ito po ay napailalim sa farm cooperatives or association development na iniimplementa ng
ng CDA, CDA. yun, or the Cooperative Development Agency. So under naman po dito, pasadahan ko lang ulit, Sir Greg, ang iba't ibang mga programa under po sa ating CDA, no, or the Farm Cooperatives or Association or Development. Ayan, kung kayo po yung mga miyembro ng cooperative, pwede pong paki-comment sa ating comment section or paki-text kung anong cooperative po ninyo ng Coconut para ma-shoutout at malaman po natin. At ito po yung mga serbisyo na para po sa inyo. Para po sa mga registered na cooperatives ng Coconut, no, nagkakandak ang CDA ng capacity building, no, or training sa mga cooperatives. Nag-implement din sila ng iba't ibang support mechanisms at nagpo-provide ng livelihood assistance sa ating mga cooperatives. Ngunit kung kayo na may asosasyon or gusto ninyong maging cooperative, ay nagkakandak din ng CDA ng intensive na organizational activities, no? Or social preparation kung paano ba magbuo ng isang kooperatiba. Tutulungan kayo ng Cooperative Development Agency. At para naman sa mga bagong formed na coconut farmers cooperative organization or mga individual na coconut farmers, nagkakaroon din ng iba't ibang programa ang CDA katulad lamang ng cooperative registration. Ngayon, ang criteria naman po natin, of course, again, golden rule natin, Sir Greg, NCFRS registered ang coconut farmers natin. At pangalawa, active at ang ating mga coconut farmer organization and cooperatives. Ayan, so yan po yung mga programa under po sa Cooperative Development Agency. Now, Sir Greg, ito, expertise ninyo kasi kayo po ang lead agency under sa hybridization program. Ano naman po itong hybridization program at bakit ito kasali sa iniimplementa po natin under the CFIDP? Ang hybridization program po, sir, ay operations ng PCA na nagtatalaga o nag-research para yun. sa hybrid planting materials na para po matustusan ang planting and replanting program ng PCA. So, kasama po dito ang hybridization research ng PCARD at DOST. Ayun. So may mga research tayo na ipinapatupad ng DOST and PCARD para po sa ating hybridization. Pero in terms, Sir Greg, sa operations ng hybridization, ay sa inyo po yan. Ano po? So, kumusta na po ba, especially sa Sultan Kudarat, sir, ang programa po natin ng hybridization program? Sa Sultan Kudarat po, mayroon po tayong hybridization sites na 17 sa buong Sultan Kudarat. Aha. So, ito po ay nagpo-produce ng hybrid coconut planting materials. So, ito po ay ibinabahagi or dinidistribute sa mga coconut farmers na willing po magtanim ng mga coconut hybrid planting materials. Ayun. Sir Greg, may texter po tayo. Ayan. From 6826. Good AM, sir. Maitanong ko lang po, kung paano po mag-apply ng scholarship program ng aking mga anak under sa CFIDP. Maraming salamat. Ayan. So, sa scholarship program ng CHED, punta po kayo sa website ng CHED Region 12 at doon po kayo mag-apply online. Ayun. So, ang aming opisina po ay nag-i-endorse lang po ng mga coconut farmer children na qualified po sa scholarship program. Ayan. So, ayan na, medyo tapos na po yung application nung May 31, no? So, sa mga nakikinig po ngayon, tapos na po yung ating application sa May 31. Ngunit, ito po ang magandang balita dahil taon-taon ang ating scholarship program. Opo, Sir. Yes, no? So, bumisita po kayo sa Facebook page or website ng CHED or Commission on Higher Education Region 12. Nandun po nakalagay yung iba't ibang mga eligibility requirements and guidelines
at mechanics po kung paano po kayo maka-avail ng scholarship program. Para po maihanda nyo na po ang mga iba't ibang mga dokumento dahil sabi ko nga po, hindi lamang yung mga incoming na mga college students, kundi kahit nung mga second year, third year, or fourth year college students ay pwedeng maka-apply sa ating scholarship program. Ngunit yun lamang po ay tapos na po ang ating application para po ngayong taon. Next year na po ulit. Ayan. Sige Sir Greg, dumako naman po tayo sa Community-Based Farm Enterprise Development Program. So, sa Community-Based Farm Enterprise Development, isa po dito ang intercropping program na iniimplementa ng high-value crop development project at saka po Ayan, kasama din ang ating BAI, no? Ang Bureau of Animal Industry. at saka po ang NDA na nagbibigay po ng dairy cattle or dairy goat. Ayan. So para po sa intercropping po natin, no, nakasali po dyan yung rejuvenation and rehabilitation ng mga existing na mga production areas natin, expansion ng mga production areas at katulad na din ng nursery establishment, no. Para po yan sa intercropping natin, Sir Greg, sa cacao and coffee. Dahil yan po yung focus commodity natin for intercropping sa CFIDP. Under naman po sa livestock program natin, sabi ko nga kanina na may integration program po tayo, katulad na lamang ng livestock integration, no? Ano-ano ba yung iba't ibang mga livestock integration natin dito, Sir Greg? So mayroon po tayong manukan sa niyugan, Ayun. kambingan sa niyugan, bakahan sa niyugan at babuyan sa niyugan. Yun na. So yan po yung iba't ibang livestock integration po natin. Para naman sa ating pong dairy, no? We also have from the National Dairy Authority, no? We have services na 10 dairy goat na module, Sir Greg, and we have 3 dairy cow or carabao na modules. Opo. Sa mga integration natin, Sir Greg, ano ulit yung ating pong criteria? So, ang criteria po ay individual coconut farmers, Mhm. coconut farmers organization or CFO, and or cooperatives Mhm. registered with PCA under the National Coconut Farmers Registry System. Ayun, inuulit po natin na dapat kayo po irehistrado sa NCFRS. At dumako naman tayo sa support services, Sir Greg. O panghuli ata natin na serbisyo under sa CFIDP. So, under po sa support services, napailalim po dito ang credit programs na iniimplementa ng Land Bank of the Philippines, Development DBP, Bank of the Philippines. Development Bank of the Philippines. So, may marketing assistance, research and market promotion ng DTI, Yes. at saka infrastructure na pinangungunahan ng DPWH, at saka ang policies and regulations. Ayan. So I think we covered everything, Sir Greg. Ano po? Paulit lang po, Sir Greg, paano po ba maka-apply sa NCFRS or our National Coconut Farmers and Registry System? So, ang NCFRS registration po ay continuous registration of coconut farm owners, owner tillers, growers, tenant, and farm workers. So, ang dalhin nyo po kung magpa-register kayo sa opisina is yung proof of ownership, any Ayun. proof of ownership, no? Kung wala naman pong proof of ownership or hindi po nakapangalan sa inyo ang inyong lupa or titulo, is mag-secure po kayo ng barangay certification na kayo po ay napapatunay na kayo po ang sumasaka sa area na po. Namamahala sa Niyugan. Ayan, so yan po yung mga criteria po natin, no? Para po ay makapag-register po kayo sa NCFRS. Dahil kapag karehistrado kayo sa NCFRS, yung mga lahad po namin na iba't ibang support services kanina ay maaari nyo pong matanggap. Dahil para po sa inyo itong mga magniniyog. Ayan, Sir Greg, wala na po tayong oras. Ayan na, Sir Greg, mensahe po sa lahat po ng ating pong tagapakinig at tagapanood ng ating pong programa sa School on the Air program. Ito po, marami pong salamat sa tumatangkilik ng School on the Air na pinangunahan ng ETI, Region 12. At sa mga coconut farmers, no, na
sangguni sa PCA upang makasali po sa School on the Air program. At kung kayo po ay gustong sali po sa mga programa ng PCA under sa CFIDP, maaari po kayong sumangguni po sa inyong mga municipal agriculture office or pumunta po kayo sa PCA provincial office na nasa Kalawag 2, Isulan, Sultan Kudarat. So marami pong salamat po at mabuhay ang magsasaka ng niyog. Ayun. Maraming salamat Sir Greg sa pagpapaunlak ng aming pong imbitasyon para ibahagi ang industriya ng pagniniyog sa probinsya ng Sultan Kudarat. And of course, para na din po ay matalakay yung ating pong Coconut Farmers and Industry Development Program. Ayan, bago po tayo formal na magtapos, batiin ko muna yung mga nagpapa-shoutout na ating mga SOA enrollees, Sir Greg. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Kinayaw mula kay Way Lanza Verhom. Shoutout watching from Barangay Daladap, si Ma'am Razel Sarabia. Watching from Sinalukay, President Quirino, si Ma'am Maria Liza Labrador Valdez. Good morning po, sir. Pa-shoutout po mula sa Barangay Lagilayan, si Louis Saol. And good morning listening from Bay Saripinang Farmers Multipurpose Cooperative, si Ma'am Leia Flores Pana. And of course, nanunood at nakikinig po sa inyo from Barangay Lagilayan, si Sir Oscar Calio Abelia. And watching from Bay Saripinang din, si Sir Danilo Rozal. And dumako naman tayo sa ating mga texters. Ayan, listening here po mula kay Sir Ronald Evasco. Shout out po from Giona Peña Redondo, listening from New Panay Esperanza, Sultan Kudarat. Good morning po, nakikinig po kami dito sa Pamantingan, Esperanza. Pa-shout out po kay Ligaya Pamonag, Cecilia Berdan, Cesar Nebriha, at kay Ma'am Shami Domingo, ang kanilang SOA coordinator. Ayan, mula sa Bay Saripinang Farmers Multipurpose Cooperative po kami. Mula kay Ma'am Eileen Suarez. Ayan, pa-shoutout din po kay Ma'am Cecilia Arconada Bendan. Ayan, tapos na po natin mailahad ang programa ng ating School on the Air Episode 2 at excited po ako sa mga susunod na episodes natin dahil marami tayong mga teknolohiya na pag-uusapan. Para po sa ating official text line, mag-text lamang po sa 0969-017-8136. Pa-like and follow po ng aming social media accounts for our Facebook Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, and for our Instagram and Twitter at ATI RTC 12. Para rin po sa mga karagdagang kaalaman na maaari pong bisitahin ang website po ng elearn.e-extension.gov.ph dahil marami po tayong ino-offer na mga courses online for free mula sa Agricultural Training Institute. Ayan na, huwag po natin kalimutan ang schedule ng ating School on the Air program. Kada Lunes at Huwebes po yan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City, Radyo Kadulangan Kalamansig, at may replay rin po tayo tuwing Sabado sa 105.1 FM Radyo Natin Lebak mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Happy birthday sa mga nagbi-birthday ngayong week. Happy birthday po sa inyo. Ayan na, good morning po. Nakasubaybay po kami mula sa Salabaca, Esperanza, Sultan Kudarat from 1174. And pa-shoutout po kami, Sir JL, mula kay Ma'am Lorena Andip na nanunood ngayon sa ating Facebook Live. And of course, shout out from Lebak, no? Si Ma'am Cheryl Lala. And of course, sa kanilang Municipal SOA Coordinator na si Ma'am Novelyn Castillo na nanunood ngayon mula sa Municipal Agriculture Office. And of course, good morning sir, watching from Kinayaw, si Ma'am Linda Doloroso.
Ayan po para sa ating next episode on July 15, 2024. Pag-uusapan natin ang coconut varieties and PCA recommended coconut varieties. At makakasama po natin dyan si Sir Arnel Toraha, ang Division Chief 1 ng PCA NCSPC. Sagan ng niyugan pat Ayan, sa ngalan po ng ating ATI Director Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta Arceo, OIC ISD Chief Sir Joven Calasagsaga, sa ngalan din po ng ating Sultan Kudarat Provincial Governor Datu Pax Ali Manguda-Datu, Provincial Agriculturist Ma'am Estela Haligado, ATI Region 12 Center Director Ma'am Shirley Beldea, PCA Region 12 Regional Manager Ma'am Emily Lorion, PCA Sultan Kudarat Provincial Manager Sir Greg Arliaga, and CFIDP Focal Person ng ATI Engineer Chofilo T. Humawan, and Ma'am Lordette Estanyo ng PCA Region 12. Hanggang sa susunod na episode po ng ating School on the Air program, ako po si JL Oman na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka.